Papayag ka bang manira ng ibang tao for 8,000 pesos? Trending ngayon ang former beauty queen at TV personality na si Maggie Wilson at ang kanyang business na Akasa Manila matapos itong siraan ng mga content creators sa TikTok. Mapapansin na sa loob lang ng isang araw ay sobrang dami ng content creators ang nag-upload ng video nila against kay Maggie Wilson at Akasa Manila, at mapapansin din na pare-pareho lang ang script na kanilang binabasa sa mga videos nila. Ito naman ang tweet ng philstar.com. So Maggie Wilson trended on X, formerly on Twitter, Wednesday, as the former beauty queen and TV personality revealed on her IG stories the alleged smear campaign against her by several content creators on TikTok. As of the time of posting, several TikTok videos featuring content creators discussing Wilson and Akasa Manila have been deleted, while some content creators have already posted their apology videos. Sabi na coordinated ang online attack kay Maggie Wilson and Akasa Manila this past few days. Umamin na ang mga influencers na they were paid 8,000 each to make a video attacking Maggie. Another social media user said Maggie Wilson exposing the troll farm GC of these TikTok influencers. Sa ganito pala galawan noon pag election season and smear campaigns, and the immediate apology video after. So meron talagang mga PR companies na gumagawa ng ganito para lang manira ng tao, and they can pay you money talaga para sumali ka sa ganitong campaigns. And ito naman yung viral na IG story ni Maggie Wilson. Dito in-expose niya yung mga content creators na sumali sa campaign and nag-upload ng video against her and Akasa Manila. About pala sa pinost ko kanina about doon sa Akasa Manila, miss po, scripted po yun. May isa pong tao na nagbigay sa amin noon ng script na yun para yun yung sabihin namin. At about po sa talent fee, hindi po kami ang may hawak o hindi po ako ang may hawak ng talent fee. May isang tao po na may hawak ng talent fee at alam ko po na mali po yung ginawa ko. So I sincerely apologize to Ma'am Maggie Wilson. At sagot lang po kami dito, at sagot lang po ako. Kaya So hello everyone, I'm Inday Ashley, a content creator, at ngayon ay magpa-public apology po ako dahil sa ginawa kong paggawa ng video about kay Miss Maggie Wilson. Opo, scripted po yung lahat ng aking mga ginawa, yung para ako nagbabasa dahil napaka-desperado ko na po talaga ngayon. Need ko po ng money kaya pinatos ko yung offer na yon. At ito po yung mga patunay na scripted po talaga yung ginawa ko. And Miss Maggie and to Sir Team Corner, we're so sorry po sa aming nagawa. Hi guys, about po dun sa video na ginawa ko po nung nakarang araw. So, ganito talaga ka-powerful ang social media nowadays. Sobrang bilis manira ng tao if you have money. And sobrang ganito din kabilis kumuha ng mga content creators na merong millions of followers para gawin yung gusto mong gawin.
So it's either pwede kang mag-build up ng tao, pwede ka ring manira ng tao dahil sa mga campaigns na to. So I think ang lesson dito sa mga content creators ay dapat piliin natin yung mga tinatanggap natin na collaborations or campaigns. Hindi dahil pwede tayong bayaran ng pera ay susunod na lang tayo ng basta-basta. Isipin nyo muna kung tama ba or mali yung sinasalihan nyo na campaign, regardless kung malaki yung pera na makukuha nyo dito. If ever na nakasali na kayo sa campaign, pwede naman kayo mag-back out anytime kapag napansin nyo may mali sa pinapagawa sa inyo. Especially dito, pinabasa sa kanila yung script against Maggie Wilson na Casa Manila na i-upload nila sa mga profiles nila, pero nag-go pa rin sila sa campaign, ginawa pa rin nila yung video, even though na nabasa nila yung script and alam nila sa sarili nila na it's against a specific person or business. And iwasan din gamitin ng platform natin sa maling paraan. So dito, parang yung 8,000 pesos na yon ay qualified ka if you have 3 million followers, sabi sa GC. And sa 3 million followers, papaniwalaan ka ng mga followers mo. Hindi sila mag-spend ng time na mag-fact check. And ayun, dahil sa number of followers mo, pwede ka nilang paniwalaan and pwedeng masira ng tuluyan si Maggie Wilson at ang kanyang business na Casa Manila. So dapat ay maging responsible content creators pa rin talaga tayo sa huli. And as of now, burado na din yung mga content against Maggie Wilson and Casa Manila. And sabay-sabay na din nag-apologize yung mga content creators sa sumali sa campaign. And ayun, umamin na din sila na talagang binayaran sila para siraan si Maggie Wilson at yung kanyang business. And ngayon, madami na din naman nakikipag-coordinate kay Maggie Wilson at sa kanyang team para mag-send ng screenshot regarding doon sa mga content creators sa sumali sa campaign para siraan siya. And yung mga screenshots na yon ay ipapasa sa abogado ni Maggie Wilson para mag-file ng case. Kayo ba, anong masasabi nyo dito sa issue na to? Papayag ba kayong gumawa ng content against a specific person para lang sa 8,000 pesos? Or iti-take down nyo ang malaking halaga kung alam nyong may mali sa ipapagawa sa inyo? Comment down below. And kung nagustuhan nyo itong ganitong topic, make sure naka-subscribe, naka-follow na kayo sa page ko para updated kayo sa mga latest happenings. Thank you so much for watching, guys.